Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so kamusta kayo Martians? Good afternoon. Medyo late ko na nasimulan yung vlog. So far, okay naman ang lahat ng bagay. I hope na okay din kayo. Today, may naisip ako na sobrang okay na pag-usapan para sa inyong mga aspiring, alam mo yun, young videographers out there. But first, bago natin gawin yun, mag-shoutout muna tayo. Nakalang data dito. Dito ako sa labas nag-intro, di ba? You're offline. So, yung shoutout natin from our previous video is from @Jem Paglumutan 9693. So, yun natin comment niya. Ako din kuis ay na-inspire mag-create and i-pursue yung passion nung napanood ko kayo this year. Hindi na lang muna to about sa pera, basta puro lang muna hanggang sa gumaling at may makapansin. Yeah, shoutout sa'yo. Alam mo na, dahil napanood mo yung vlog, I'm wishing you nothing but blessing and abundance. And of course, kung matapos itong video na to, within 24 hours may mangyayari sa inyong positive. More money is coming your way. Yeah. Hindi nyo, mag-shoutout pa tayo ng isa kasi kung marami-rami Martians, dami nag-comment sa previous video natin. But yun, siya na lang muna. So, pag-usapan na natin yung dapat natin pag-usapan. Kita nyo ba? So, bago ko ikwento sa inyo kung anong kailangan nyo as a videographer, mga unting bagay lang naman. If you're starting out, mag-workout ako saglit. Pero bumili na ako ng Ugreen na fast charger, 30 watts. Bumili na ako dalawa kasi ang dami natin kailangan i-charge pag nasa shoot. So, yun yung isa sa mga naging problems ko. Wala akong charger nung time na nag-shoot tayo. Kaya, hindi namin efficiently na-charge lahat ng gamit namin nung nasa shoot kami. Pero ngayon, okay naman na lahat. Mura lang tong 30 watts na to, pero fast charging to, yun yung maganda sa kanya. So, wait lang Martians. Yun. Solid ah. Sige nga, testing nga natin kung talaga bang fast charging ka. Wait lang ah. Okay, so Martians, una sa lahat, if nagsisimula ka or nagsisimula kayo as a videographer or photographer, meron kayong mga onting bagay na dapat nyong bilhin. Syempre, bukod sa meron ka ng camera, so sabihin na natin bumili ka ng camera, ba? So hindi mo alam kung anong next na gagawin mo, okay na ba ang camera, anong next ko dapat bilhin, dapat ba ako bumili ng lens? Yun ang unang sagot, oo. Syempre, ang bibilin yung camera, either way, Canon, Sony, Nikon, Fuji, ang kasama yan madalas is kit lens, which is eto, kit lens. The kit lens comes in all forms and sizes. Iba-ibang focal lengths, depende sa brand na kunin nyo. At saka, yung iba, yung mga may budget talaga, yung mga, sabihin na natin medyo privileged na magsimula, blessed sila na bumili agad ng high-end na lens or ng high-end na camera. If that's the case, this video basically is slightly not for you because you can buy everything you actually want. But if you're starting out with a budget, then this video is for you. At kung nakarating ka sa part ng video na to, alam mo na, ito yung sign na malalaman mo na next yung mga dapat mong bilhin bukod sa meron ka ng camera. So una sa lahat, nakabili ka na ng camera, may kit lens ka na. Next mong bibilhin is something with a tight focal length. Para sa akin, yun yung marirecommend ko because you can practice your shots. And most of you guys, kapag nagsisimula, ang una nyo pong ginagawa is either portrait photography or product photography or of course landscape. Una sa lahat, ang lente na bubuo sa'yo bilang isang tao is yung 50mm f1.8. Wait lang. Sync 1, 2. So akala nyo may kukunin akong 50mm. Sorry, wala akong 50 pero yun ang marirecommend ko. Hanapin nyo yung pinakamurang 50mm na f1.8 para sa camera nyo kasi yung pinakauna nyong kailangan. Second na dapat yung kailangan, bumili kayo ng tripod. Napakaraming tripod na mura. Ito yung dapat hindi nyo tinitipid. Well, actually pwede nyo naman tipirin as long as marunong kayong gamitin. Hindi nyo pa kailangan agad bumili ng gimbal kung nagsisimula ka pa lang kasi lahat ng gimbal moves, possible na magawa mo rin dito. At possible na magawa mo rin sa in-camera
well, sa editing process. Basta alam mo kung paano. Maybe soon, if you guys like or if bago kang videographer, gusto mo makaalam ng mga tripod moves to level up your videography, comment down below. Magagawa natin yan at gagawa natin yan ng video. Well, baka gawa na nga natin yan ng video kahit di nyo naman i-comment. Pero yun, bumili ka na ng 50, bumili ka na ng tripod, so medyo safe ka na. Anong next mong kailangan bilhin? Mic. Kailangan nyo bumili ng audio. Dahil malamang sa malamang, possible na interested ka maging vlogger or possible na may kunan ka ng interview, possible na kumuha ka ng birthday, debutant, anything that actually involves a slight end na maayos na audio is ito. Pero maraming diskarte when it comes to recording audio, but of course, to be safe, bumili pa rin kayo ng shotgun microphone. Napakaraming murang microphone like yung Boya BYM M1, DTD4 Mini, or maraming klaseng audio na mabibili dyan sa tabi. So another thing as well na dapat nyong bilhin is mini LED lights. Pwede kayong bumili rin ng mini RGB lights like itong Luxio P200. 6 watts siya. Pwede kayo bumili nito 2 piraso. Okay na okay siya. Good for photos, videos. Hindi masyadong, well, pwede siya maging power bank. Ayan o. Pwede siyang lakasan. Pwede siya maging hair light. Daming pwedeng gawin. O. Pwede rin, kaya rin pala fill light kahit papano. 6 watts din to guys. So, papasa to as hair light. Meron pa isa, ito yung ine-endorse nila sa TikTok, yung si Dande. Photix nga lang yung brand. Ito ginagamit to ng ibang photographer. Ayan, 'di ba? Pwede siya gawing background. Ayun no. Palag naman 'di ba? Naiiba ng kulay 'yan. Pula, orange. So, pwede pa yung kabitan ng filter sa harapan, meron ako niyan. Pero isa din to sa pwede nyong bilhin if you're starting out. Marami kayong alternative sa lights. Pero syempre always opt out for a light na pwede nyong i-mount sa ibabaw ng camera nyo. Well, madalas din naman ng mga nabibiling ilaw may pwede nyong i-mount dito sa taas. So basically, you will cover almost everything. Meron kang camera, extra lens na tight, 1.8, something with a 1.8 aperture, tripod, audio, at maayos na ilaw na at least 2. And I think sa paraan na to, okay na okay kayo. Okay na okay tong set na to. And hindi ka abutin ng nearly 10K para maglagay ng add-ons sa camera mo. Yung camera lang talaga ikaw medyo mapipiga kasi almost, sabihin natin almost 30,000 below yung mga bibilihin nyo. So if we are going to dive in the specifics, sa Canon, ang dami yung pwedeng options. Maraming options sa camera. Any camera from 60D, I think. Kasi yun yung isa sa mga tanong sa akin, 60D, 70, 80, 90, 600D, 700, 800, kung may 900D, 1100, 13, basta. Anything na Canon, goods na goods yan kapag nagsisimula ka. Kung nagbabala kang mag-Nikon, wag na. Pero, I don't hate Nikon. Sadyang hindi ko lang talaga nagustuhan yung experience nung first time ko nakahawak ng Nikon. It's basically not for me. Pero Fujifilm is also great. Ang isa lang marirecommend ko sa Fujifilm is yung XS10, tsaka XA100, XT100, 200. Yun, yung mga XT series nila okay na okay. Sony naman, syempre, walang iba. ZV-E10, pwede ring ZV-E10 Mark II. A6400, walang katapos ang A6400, 63, 6000. Okay pa rin naman lahat actually. Talaga lang na kahit anong camera bilhin nyo, kung wala kayo nito, ilaw, tripod, audio, basura. Slightly basura ang kalalabasan pag sa video. Unless hindi ka resourceful. Ay, minalimutan pa pala ako isang pwede nyong bilhin. Wait lang. Ito, bumili kayo nito. Sobrang mura lang nito. Diffuser. Kailangan nyo to pang diffuse. Kailangan nyo to pang diffuse ng mga subjects nyo, or kung merong harsh light, pwede ko pa i-diffuse tong ilaw kung gusto ko. Yan, pwede ko pang i-diffuse yung ilaw kung gusto ko, di ba? So, malaking tulong to, especially for photographers. Sa mga videographers, hindi nila masyado alam to kapag nagsisimula pa lang sila. Yan ang sikreto kung paano nyo mali-level up yung shots nyo. Magmumukha siyang stock level footage, magmumukha siyang commercial like, basta alam nyo lang yung tutok. Kahit wala kayong super powerful lights, like kahit wala pa kayong 60 watts na ilaw
100 or 300 watts ng ilaw, kayang-kaya niya nang i-shoot ang napakagandang hero shot sa isang tao as long as tanghaling tapat, may taga-tutok ng diffuser at may taga-bounce sa reflector. Sobrang ganda ng output nun. At kahit anong camera pa yung gamitin nyo, sobrang magiging maganda kasi maayos yung tutok ng ilaw. Hindi po lahat ng videographer is nare-realize sa umpisa na kailangan nila nito. Hindi lahat. Kaya sa mga may andyan, may idea, ito yun. Ito yung idea na yun para sa inyo. At syempre, kung nakarating kayo sa part ng video na to, marami akong pwedeng i-share at ituro sa inyo when it comes to lighting. Ito yung mga techniques na natutunan ko all throughout these years sa mga mentors ko, sa mga master na nakita ko kung paano magtrabaho on-site sa field. Ito yung sa tingin ko mga super essential na dapat meron kayo bilang isang respective or starting out na shooter. As a photographer, wala pa akong alam masyado sa flash because I've never tried flash photography. Siguro once lang. Pero hindi ako kinailangan ko kasing maging flexible when it comes to my shooting style because I do both photo and video. But 70 or 80% of the time, videography talaga ang focus ko. Kaya halos lahat ng na-recommend ko today sa inyo, puro mga videographer based. Pero pwede rin applicable pa rin naman sa photographer, especially itong si Dande ilaw na to. Si Dande. Nabili ko lang to sa Lazada sa halagang 3,800 ata or 2,900 pesos. At saka itong Luxio P200, nabili ko lang din to ng super mura lang. Around 2K lang ata bili ko noon at that time, nung 2022. Kaya okay na okay to. Dalawa yung ganito ko. Ang wag niyong bibilin na hindi ko mare-recommend na nakaka-disappoint, itong Tofu Light. Kaya hindi ko na siya ginawa ng video kasi hindi siya maganda. Ang mahal-mahal niya, 1,800 ata. Tapos, ilang watts ba tong poking inang to? 6 watts lang itong ilaw na itong Tofu Light na to. Magnetic siya pero hindi kasing magnetic nito. Para sa akin okay to compared sa Tofu Light kasi nga ang dami niyang pwedeng pagkabitan, matibay siya. Wala nga lang magnetic surface para stick ko to. Pero Tofu Light para sa akin X to pang videography. Yung mga nag-e-endorse nito, masasabi ko lang content creator. Pero kung shooter, pwede pa rin naman pero hindi ko talaga mare-recommend. Honestly, isa yun sa mga conflict ko ngayon, yung ayoko mag-recommend sa inyo ng mga gamit na hindi naman ako proud gamitin, hindi ko halos nagagamit sa shoot. Alam mo yun, ayoko ng ganun. Hindi porket, para sa akin lang naman, hindi porket pwede akong bayaran ng isang brand para i-endorse or i-review ang isang bagay. Alam mo yun, i-recommend ko na sa inyo ng 100%. Ako gusto ko full transparency kung ano ba talaga yung useful na gamit when it comes to shooting. And, ayun, yun lang naman. Marami pa kayong pwedeng bilhin. Like, yung pinakamurang softbox na nasa around 500 pesos na ngayon, ito na lang siya. May kasama na yung light stand, bulb yung ilaw, magagamit nyo na siya for talking heads, interviews. And siguro sa next video natin, tuturuan ko kayo kung paano talaga mag-ilaw in broad daylight. Kasi madalas na nakikita ko mga student or mga baguhan, pag nag-iilaw sila, is sabog yung background, super sabog yung ilaw. And yung camera is, ayun, sabog din ang shutter speed. Kaya, ayun, maybe on our next video, ma-share ko yun sa inyo. But for today, Martians, mag-workout muna ako. So, workout muna. Tsaka after kasi ito, busy pa rin ako sa edit. Medyo burned out ako today sa kaka-edit ng mga interview videos. Which is ganun talaga, normal yun. Anyways, mag-workout muna ako, balikan ko kayo. Okay guys, basically, para sa ano to, Sando Challenge. Kahit di naman kailangan mag-Sando Challenge. Yung AI pala yun. Di ko alam na AI pala yung mga nagpo-post ng nakasando. So, ang maganda dyan, dapat try natin i-achieve sa totoong buhay, hindi lang basta AI. Motivational lights to keep you motivated. Kailangan natin magbawi ng workout kasi ilang araw tayong nag-shoot. Kailangan natin mag-recover. Kailangan kumain ng maayos na pagkain. Pero thank God, sobrang thank God na masarap magluto si Bossing.
Wala akong ibang ipagpapasalamat pa. Dahil di ko lang na-vlog kanina, guys. Nagluto siya ng tapsi. Tatapat na sa lahat ng tapsihan dito sa Bacoor. Pero mas masarap pa rin yung pinakita ko sa inyo sa vlog, yung garlic pepper mushroom steak with love. 100%. Pero mga top 2 ko, siguro top 2 ko yung tapsi. Top 3 ko yung spaghetti. Top 4 yung giniling. May isa ka pa bang niluto? So, ang workout natin, guys, ngayon to failure. Kasi tomorrow is busy naman ako mag-edit. Sana matuloy yung lakad ko ng Friday or yung small time gala ko sa Friday. But, you know, habang nag-edit ako ng mga videos talaga, ito yung mga araw na kailangan natin mag-push. Hindi pa naman ako full-fledged. Yung talagang masasabi nating award-winning. Pero, alam mo yun, andun ako sa capability na medyo marami akong pwede i-share sa inyo. Ito talaga yung pinaka-crucial na muscle kapag gumawa kayo ng gimbal ng matagal. Puro ka na ng muscle, wala ka ng utak. Hindi, meron pa naman. May utak pa naman. Okay, so Martians, kamusta kayo? Ito na. Kakatapos ko lang mag-workout. So, medyo feeling fresh, feeling okay. I feel great. I feel stronger, faster, and weaker at the same time. Mga ganun. Honestly, I gotta tell you guys something that is kind of medyo seryoso. Seryosong usapan. Bukod sa, honestly, alam nyo, mag-spend sana ako ng isang buong araw. Madilim. Liwanagan natin para sa inyo. Wait lang. So, yan, minsan ang ilaw ko is, itong screen. So, alam nyo, Martians, may gusto kong sabihin. Sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo. Hindi ko pa naman tatapusin yung daily vlog. Pero, ngayon pa lang, on our 63rd upload, parang na-immune na ako. At parang nag-iba na yung tingin ko sa vlogging. Parang backbone ko na siya. Parang part na siya ng araw ko. And at the same time, part na kayo ng araw ko. Honestly, itong pagva-vlog na to for 365 days straight. I'm on the 63rd vlog, dalawa na lang. And may 65 vlogs na tayo. 300 na lang, matatapos na natin siya. Honestly, hindi sa araw-araw, makikita nyo akong okay. Ngayon, masasabi ko hindi ako okay. Masasabi ko talaga na hindi ako okay. Pero, part yun ng cycle ng buhay eh. Pero alam nyo, what comforts me is knowing that I have this vlog. Knowing that there's you guys who's gonna watch this vlog. And naiintindihan ko rin kayo kung kayo may pinagdadaanan ngayon, kung kayo medyo malungkot. Sobrang na-appreciate ko yung time na binigay nyo para lang manood ng vlog na to. Despite na alam kong pag natapos itong vlog na to, bukod sa meron kayong blessing at abundance na matatanggap at may mga mangyaring bagay sa inyo within 24 hours, alam nyo yun, you still have your own life, your own problems. You are still a person. And I just want to tell you guys na it's not a bad life. It's just a bad day. Kaya today, hindi ako masyado na-satisfy sa pag-explain sa inyo kung ano pa yung dapat meron kayong gamit if you're starting out as a videographer. But in the past few days, in the next few days, we're gonna be talking about it. Today, ang dami kong iniisip as in, bukod sa tapusin yung 4 na interviews, color grade, patong B-roll, patong music, score. It's a lot. Plus, may mga other shoots pa na gagawin. And mag-i-sked pa ako ng shoots. And then maghahanap pa ng clients. All the crazy stuff na pinagdadaanan ng isang freelance, purebred. Well, hindi naman na freelance eh. Isang videographer na medyo nakakaangat-angat na ng slight sa buhay. At syempre, sa pagtapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes, sending you nothing but blessing and abundance. I hope you guys survive this week. And I hope as well ako ay masurvive ko to. Because, shit's getting really, sometimes life is full of, shite. And the only way we can deal with it is through becoming the master of our own self. Pag na-master mo yung sarili mo, wala nang makakapang bad trip sa'yo, wala nang makakagalaw sa'yo. Alam mo yun. Pero, we can do this. Kita-kits tayo tomorrow. Peace out.